Una sa lahat, Santa Claus, imbes na namimigay ng regalo ngayong Pasko, abay naispatang sumusugod sa isang lugar, bit-bit ang isang maso. Ang kakaibang pakay ng Santa Claus na yan, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Ang maligayang Pasko, naging mahabang Pasko dahil sa tindi ng pila ng mga pauwi. Live na sitwasyon sa bus terminals ngayong gabi, silipin. Saktong Pasko, dalawang lalaki nalunod sa ilog sa Cagayan. Suspect na tumagtad ng saksak sa kaanak ng aktres si Colleen Garcia, nadakip na. Sa Frontline News Abroad, daan-daang empleyado ng isang aircraft company na food poison sa kanilang Christmas party. Unang araw ng showing ng mga pelikula sa Metro Manila Film Festival, Pinilahan. At sa showbiz, Blackpink, Liza at Jennie may pamasko sa fans. Masaya pero may halong hassle ang Pasko ng ilang biyahero, lalo't ang ilan sa bus terminal o di kaya sa pantalan na inabutan ng Noche Buena. At hanggang ngayong gabi, marami ang nakapila pa rin. Live mula sa PTEX na sa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, anong sitwasyon dyan ngayon? Mag-alas 11 na ng gabi. Bokmean, sa halip na maligayang Pasko, mahaba at matagal na Pasko ang dinanas ng ilang pasahero dito sa terminal. Abay, mistulang pila na ito para sa audition ng reality show. Pero sa halip na cash prize, upuan sa bus ang inaabangan nila. Ano sa ispa ng gabi nakapila si Tatay Leo at ang kanyang pamilya dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Pauwi silang Tanza, Cavite. Mahigit 2 oras silang naghintay sa pila. Ito yung pinakamahaba naming naranasan pong pila rito. Kahit na medyo gutom na, okay lang po. Taste na lang po para makauwi na rin po. Si Aling Nympha naman, dinaanan ng sangiti ang paghihintay. Napakahaba, nagulat nga kami. Ganito nakahaba sa daming daksa ng tao. Ay, iniwan ko na doon kasi may bitbit kami. Mahirap yung may bitbit. Sa sobrang dami ng pasahero, pinalipat sa second floor ang isang dulo ng pila. Kaninang umaga, naabutan ng News 5 ang truck driver na si Reden Gato. Uuwi raw siya para makasama ang kanyang pamilya sa Kapadbaran, Agusan del Norte. Sabik na siyang mayakap ang 2 taong gulang niyang anak. Pero hanggang larawan lang muna ang kaya niyang hawakan. Kahit dito man lang nakapag-Mitsubishi na mahalaga makauwi man lang ng ligtas at makahabol sa bagong taon po. Anak, pauwi na si Papa dyan. Miss ka na ni Papa. Yayakapin ka ni Papa na mahigpit pagdating dyan. Mahigit 104,000 ang tinatayang nasa PTEX sa kasagsagan ng rush hour. Lampas ito sa daily average na 100,000 tao. Posibleng epekto yan ng traffic kaya naiipit ang mga bus. Sa kabila nito, siniguro ng pamunuan ng terminal na hindi fully booked ang mga biyahe kumpara nitong mga nakalipas na araw. Naglibot din ang News 5 kanina sa Manila North Harbor Port. Maraming nabigla nang malamang kanselado ang kanilang biyahe. Ang masaklap, wala man lang daw pakain sa mga naperwisyong pasahero. Dito, dami sanang lamok, tinitiis na lang. At saka ang libre sa amin dito, tubig lang at saka yung sa CR, yun lang libre nila sa amin. Mahirap talaga kasi magastos sa pagkain, mahirap talaga. Kaya dami kaming bagay, magbabayad pa kami. Yung aso namin, laki ng binabayad na namin. Ganyan din ang hinaing ng mga construction worker na ito. 4 na araw na silang nasa pantalan at bukas ng gabi pa ang kanilang biyahe. Nahirapan po. Nalungkot. Nahirapan sila nga makaabot dito.
Mahigit sa 300 pasahero ang stranded sa Manila North Harbor Port. Karamihan sa kanila papuntang Cagayan, Tagbilaran, Dumaguete at Dipolog, Zamboanga. Hindi pa naibabalik sa normal ang mga biyahe dahil sa pananalasa ng Bagyong Kabayan. Pero ayon sa pamunuan ng Pantalan, may mga barko ng parating hanggang bukas kaya mababawasan na ang mga stranded. Nagpakain naman ng Philippine Ports Authority sa mga stranded at mga nakaschedule na aalis ngayong pasahero. Hindi pa puno ang terminal, ang PTEX sa lagay na to Pero kita nyo naman, kahit mahaba ito, sa ilang sandali lang, gumagalaw naman ito. No? Aakyat sila sa escalator, yung iba lalabas dyan sa terminal para makasakay na ng bus. Diba? Ito sila ngayon, naghihintay. Yung iba sa kanila ay nakangiti naman kahit na matagal naghintay. Abay, feel na feel pa rin naman ata nila ang Pasko. Feel na feel nyo ba ang Pasko? Ayan, diba? Sila na po ang nagsalita para sa inyo, Samantala naman inaasahan ng PTEX na muling dudumugin ang terminal sa pagpasok ng bagong taon. Maligayang Pasko, balik sa inyo. Merry Christmas! Maraming salamat sa iyo, Brian Basa. Sa ospital naman nagpasko ang isang rider matapos mabangga ng isang kotse sa Quezon City. Ang biktima matuloy daw ang takbo at beating the red light pa kaya raw na disgrasya. Nasa frontline balitang yan, Dave Abuel. Ilang oras na lang bago mag-Noche Buena nang bumulagta ang rider na ito sa kalsada sa Quezon City kagabi. Halos hindi siya makagalaw dahil sa iniindang pananakit ng kaliwang binti at sugat sa baba. Bumangga ang sinasakyan niyang motorsiklo sa isang kotse sa Quezon Avenue Corner Scout Borromeo. Sa lakas ng impact, nayupi ang bahagi ng passenger side ng sasakyan. Nabasag din pati ang bintana nito. Wasak naman ang unahang bahagi ng motorsiklo at nagkalat ang mga parte nito sa kalsada. Ayon sa driver ng kotse, dumaraan siya sa Scout Borromeo at pagdating sa intersection ay nagbeating the red light daw ang rider. Patawid ako, go ako, then yung nag-beat the red light yung motor, ayan, nasalpok niya yung aking car. As in, nagko-cross ako, then naka-red siya, ang bilis niya. Maliban sa ilang gasgas sa kanang braso dahil sa mga basag na salamin, ligtas naman ang driver ng kotse. Lahat ng mga bubog nga nasalo ko, pero buti hindi naman ako nasugatan. Ito lang, siguro nung naggaganon ako. Mag-aalas 11 nang dumating ang ambulansya na nagdala sa rider sa East Avenue Medical Center. Kung hindi magkaregluhan, maaring maharap sa reklamo reckless imprudence, resulting in damage to property ang rider. Nagpabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Naaresto na ang sumaksak at pumatay sa kamag-anak ng aktres na si Colleen Garcia. Ang biktima, napagbalingan lang daw ng galit. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa construction site na ito sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong, natuntun ng mga pulis ang construction worker na si Artondo. Suspect siya sa pagpatay sa kakauwi lang na OFW na si Canis Minica Seming. Si Tondo ay dating karpintero ng pamilya ng biktima. Base sa investigasyon, dating kasintahan ng suspect ang kasambahay ni Seming. December 20 nang pumunta siya sa bahay ng amo ng kanyang ex. Hindi niya kasi matanggap ang kanilang paghiwalay, pero wala doon ang kasambahay at ang among si Seming ang humarap kay Tondo. Dito na napagbuntunan ng suspect ang biktima at pinagsasaksak si Seming ng 26 na beses. Nakitaan din ng hematoma o pamumuo ng dugo sa kanang kamay ang biktima. Burst of emotion talaga ito, no? Kasi kung isang fatal blow lang, mamamatay na ang tao. Ito is yung hanggang mapahupa niya yung galit niya. Nakuha rin sa Imbornal, malapit sa bahay ng biktima, ang isang army knife na inihinalang ginamit sa krimen. Nauna nang nanawagan ng hustisya ang aktres na si Colleen Garcia para kay Seming. Si Seming ay kapatid ng madrasa ni Garcia. Itinurn over na ng Mandaluyong Police sa Antipolo Police si Tondo para sa inquest proceedings. Bukod sa drug test, nakatakda rin siyang isailalim sa DNA testing para kumpirmahin kung tugma ang dugo sa crime scene sa dugo ng biktima. Posibleng maharap sa kasong murder si Tondo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Eksaktong Pasko na matagpuan ng bangkay ng mga nalunod sa Cagayan. Sa Pinakanawan River sa Tuguegarao City, nakita ang 24 anyos sa lalaki. Sabado ng gabi pa siya nahulog sa ilog. Pauwi na raw ang biktima pero hindi napansin ang gilid ng tulay dahil madilim.
Sa bayan naman ng Kamalan, Yugan, natagpuan ding palutang-lutang ang bangkay ng isa pang lalaki sa Cagayan River. Wala pang detalye kung papaano siya nalunod. Walang Pasko-Pasko sa gyera. Airstrike ang tila naging Christmas countdown ng mga taga-Gaza. Sa pulang isang refugee camp kung saan 70 ang patay. Nasa frontline ng balita yan, si Riniel Pawi. Halos mapulbos ang buong refugee camp na ito matapos ang airstrike ng Israel sa Central Gaza ngayong Pasko. Walang natirang gamit at ari-arian ang mga nakaligtas. Sa huling tala ng mga otoridad, umakyat sa 78 ang patay sa refugee camp. Itinuturing itong isa sa pinakamadugong pag-atake sa halos 3 buwang bakbakan ng Israel at Hamas. Ayon sa mga residente, nagsimula ang pagpapaulan ng bomba ng Israel ilang oras bago maghating gabi. Saka nagpatuloy ito hanggang araw ng Pasko. Paliwanag ng Israeli Army, nire-review na nila ang aksyon ng kanilang tropa sa refugee camp. Pagdidiin nila, ayaw nilang madamay ang mga sibilyan sa gyera kontra Hamas. Pero pilit ginagamit ng grupo na human shield ang mga residente. Sa pagtindi ng opensiba ng Israel sa Hamas, nagkaroon ng talakayan sa telepono si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at US President Joe Biden kahapon. Nakipag-usap daw si Biden kay Netanyahu na magkaroon ng tigil putukan. Pinabulaanan niya ng US President. Ngayong araw sinabi ni Netanyahu na hindi sila atras kontra sa Hamas kahit gaano pa katagal ang abutin. Sa mas pagtindi ng Israel-Hamas war, kinansela na ang mga pagdiriwang ng Pasko sa ilang bahagi ng Bethlehem sa West Bank. Itinuturing ang Bethlehem na isa sa pinakasagradong lugar ng mga Katoliko. Heto pang isang gyera sa gitna ng Pasko ang nagpapatuloy na bakbakan ng Russia at Ukraine. Kamakailan lang nang masira na magkabilang kampo ang kani-kanilang mga imbakan ng armas at bomba. Sa Christmas message ni Ukraine President Vladimir Zelensky, sinabi niya sa kanyang mga kababayan na tatalunin ng anyay evil na Russia. Sa kanya namang Yuletide message, sinabi ng Santo Papa na nagdadalamhati siya para sa mga biktima ng gyera, partikular na ang kaguluhan sa Holy Land, ang Bethlehem. Paalala ni Pope Francis, kapayapaan at pagmamahal ang tunay na diwa ng Pasko. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Walang pinipiling lugar ang Pasko. Manatili ang tunay na diwa nito, may bahay ka man o wala. Narito ang Frontline Special Report ni Shyla Francisco. Pagsasama-sama ng pamilya ang tunay na diwa ng Pasko, kahit pa sa lansangan nito. Ang karito na ito ang nagsisilbing kanlungan ng pamilya ni Billy Baldago at Aileen Catamora, kasama ang kanilang anak at alagang aso. 5 araw na silang nagkakariton mula Bukawi, Bulacan papuntang Binyan, Laguna. Plano nilang makituloy sa kakilala sa Binyan. Dito na sila sa Quezon Avenue inabutan ng Pasko. Pansit at tubig ang kanilang munting Noche Buena. Pamasko lang daw ng mabubuting loob ang kanilang kinain. Sana matuwa sila kasi kahit papaano, kahit ganito lang yung buhay namin, nakakaraos kami. Ang Christmas wish ni Nanay Aileen, hindi para sa kanya. Siya po kasi, hindi pa po siya nakakapag-aral since kinder. Gusto po namin na magkaroon ng bahay para po sa kanya. Sa kabila ng nararanasang kahirapan, magpapatuloy raw ang gulong ng buhay, lalo't alam nilang hindi sila nag-iisa sa biyahe. Di naman po ibig sabihin ng Pasko maraming bigayan. Ramdam po namin yung blessing ng Pasko dahil kay Lord na nagbigay ng buhay sa ating lahat. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Sa ospital na nagpasko ang ilang biktima ng paputok nitong magdamag, umakyat na rin sa 16 ang bilang ng mga naputukan. Nasa Frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Nakahanda na ang mga pamputol ng buto gaya ng medical drill na ito at bone cutter sa Jose Reyes Memorial Medical Center. May modelo din sila ng isang kamay na may mga nakatusok na alambre at mga puto na daliri. Ganyan daw ang sasapitin ng mga masasabugan ng paputok ngayong Pasko at sa pagsalubong sa bagong taon.
Kaya naman paulit-ulit na pakiusap ng pamahalaan, iwasan ang pagpapaputok, lalo na ang mga ipinagbabawal na. Ipinakita pa sa amin ng orthopedic kung paano nila inooperahan ang mga pasyente. Ang kamay po ng pasyente, ilalapag po dito habang nasa operating room. Tapos para mas madali po namin maoperahan yung kamay ng pasyente. Para po nakalatag yung kamay ng pasyente. Then ito po yung medical grade po na drill na ginagamit po namin para po magpasok ng mga alambre katulad po nito. Kung gusto po namin na yung buto ng pasyente, ibabalik po, ipagdudugtong po ulit. Gagamitan po namin ng mga alambre or mga bakal na katulad po nito. Pero kung di na kayang masalba ang daliri gaya nito, itong bone cutter na ang gagamitin sa pasyente. Simula kahapon, 4 na dito sa ospital ang nasampulan ng mga ito. Isang babaeng 49 na taong gulang na naputukan ng kwitis at 3 minor de edad. Bukod sa mga naputukan, binabantayan din ang mga naaksidente dahil sa pagmamaneho ng lasing. We have received multiple motor vehicular accidents ngayong Christmas season. Madami din nga dahil lasing yung mga driver or unfortunately yung iba nadadamay lang dahil nga sa reckless driving. Meron ding nasobrahan ng kain ngayong Pasko. Uso din ngayon high blood, hypertensive emergencies. Payo ng mga doktor sa mga mapuputukan. Nasa bahay po, linisin po yung sugat ng clean na water. Tapos diretso na po yun sa parang yung linis lang po ng sugat para lang po sure na wala na pong firework na active dun po sa sugat. Sa tala naman ng Department of Health, umabot na sa 16 ang mga nasugatan dahil sa paputok. Nasa 6 hanggang 35 ang edad ng mga ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, anong pinagpapasalamat ninyo ngayong Pasko at Bagong Taon? Sa pandemyang naranasan natin, marami ang thankful sa good health. Sa pinahuling survey ng Social Weather Stations or SWS, higit kalahati ng mga Pilipino ang nagpapasalamat sa maayos na kalusugan. 39% o 3 sa bawat 10 ang thankful sa pamilya, habang 16% naman ang nagpapasalamat dahil buhay sila hanggang ngayon. Yung iba naman, thankful dahil may trabaho, may nakakain sa araw-araw at kinakaya ang mga pagsubok sa buhay. Thankful din sila sa kasaganahan, sa lahat ng blessings, edukasyon, kapayapaan at sa Diyos. Sinagawa ang survey noong December 8 hanggang December 11. Susunod, China. Muling sinisi ang Pilipinas na nanguudyok daw ng gulo sa South China Sea. Pulis sa Peru nagbihis Santa Claus para manghuli ng drug suspect. At unang araw ng MMFF na puno ng kilig at sorpresa sa fans ni Yola Pascual. It's so hot. Grabe yung pogi niya. Hindi ko kinaya yung... si Viola! Magbabalik pa ang Frontline tonight. Muling inakusahan ng China ang Pilipinas na nampro-provoke daw sa South China Sea. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, hindi pa hihinayin ng China ang kanilang aksyon sa pagprotekta ng kanilang territorial sovereignty at maritime rights and interests. Bukas naman daw ang China sa anumang dialogo. Handa rin daw silang makipagtulungan sa Pilipinas para sa mga negosasyon at konsultasyon. Wala pang tugon dito ang gobyerno ng Pilipinas. Matatanda ang ilang ulit hinaras ng China ang ating resupply mission sa Ayungin Shoal. Nasa loob ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas ang Ayungin, kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Pero ayaw kilalanin ng China ang karapatan ng Pilipinas. Tell me you're Filipino without telling me you're Filipino. Halimbawa niyan, ang Paskong Pinoy na tad-tad ng kantahan, sayawan at mga palaro sa kahit saang pasyalan. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Kung makapigil hiningang Christmas pasyalan lang din naman, patok ang Star City dyan. Kaya ngayong araw, maraming Pinoy ang dito nagpasko. Mahaba ang pila sa entrance hanggang sa mismong rides. Sikat sa Star City ang tinatawag na Star Flyer o roller coaster, surf dance,
at Jungle Splash. Saya po. Nakaka-excite po, nanginginig po nga po ako, Diyos ko. Siyempre, papahuli ba tayo? Isa ito sa pinakakinatatakutang rides dito sa Star City, mapabata man o matanda. Dito halos 3 minuto ka pa iikutin sa ere. Yung kaligtasan, sigurado ka naman dahil sobrang higpit ng handbar. Pero yung tapang ko, hindi ko sigurado kung tatagal ng 3 minuto! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Wait lang! Ah! Wala! Pataas ng pataas ang pag-ikot na tila mahihilo ka. Bakit ka ito pinasok? Oh my God! Ah! Ah! Maya-maya pa, Ikaw na mag-report. Ikaw na mag-report. Oh my God! 699 pesos ang all-you-can-ride sa Star City. Pati sa Luneta, maraming nagpasko. Ang pamilya ni Janeline Borja may galing pang Samar. Yung pamangkin ko po, lumuwas ang Maynila. Gustong-gusto makita si Rizal po kasi idol niya po si Rizal. Saya pa rin naman po kasi marami naman po kami, hindi lang naman po kami. Marami po kami mga pamilya. Inaabangan din ang fountain show na may matching lights and sounds. Ang maganda, walang entrance fee sa Luneta. Dito kasi libre po. Tsaka press pa yung yung airball masagap mo. Tsaka yung yung gusto namin na pag maglalaro yung mga bata. Isa rin sa mga dinayo ang Manila Zoo. Kinaaliwan ng White Bengal Tiger na sina Kois at Wendell. Gayon din ang mga saltwater crocodile na nasa 10 to 15 feet ang haba na sina King at Boo. Ang pamilya Luce mula Quezon City, dito na isipang magpasko kesa raw makipagsiksikan sa mall. Pag naisip mo kasing Pasko, di ba, papasok sa isip mo, magloloneta kayo, magmumowa kayo. So naisip ko naman para maiba, sa zoo naman kami. 150 pesos ang entrance fee sa mga taga Maynila, habang 100 pesos sa mga estudyante. Yung hindi naman residente ng Manila ay 300 pesos, habang 200 pesos sa mga estudyante. Dinayo rin ng Quezon Memorial Circle, ang nag-iisang extreme ride na Viking, pinupuntahan ng mga bagets. Okay po, nakakahilo. Para mamamatay tayo. Naiwan yung Kaluluwa ko tayo, naiwan sa taas. Kung hindi kayang extreme rides, meron din namang chill rides dito, tulad ng skybike at aquabike. Marami rin ang nagpiknik at nagtayo ng tent. Lahat kami magkakapatid na andito. Simula sa matanda hanggang pinakabunso. Magkakatabi yung bahay namin. So araw-araw halos magkakasama na kami doon. Para maiba naman yung area. Puro turista rin ang Baguio City ngayon. Ang ilan na stress dahil sa haba ng pila. Nakaka-stress pa kasi mahaba yung pila, pero masaya. Maganda rito. Maganda yung view. Malamig. At kahit matindi ang traffic, mahabang pasensya ang Christmas gift ng mga motorista. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Nung una, akala ko misisa si Shaila eh. Oo. Yung pala, namumutla lang. Namumula. Diyos ko, ikaw ba naman eh. Marami sa mga preso sa Manila City Jail ang walang kaanak na dumadalaw. Kaya naman isang grupo ang tinatag para magsilbing kasama ng mga preso. Nasa Frontline balitang yan, Gary De Leon. Idina sa kantahan at palaro ng mga preso sa Manila City Jail ang kanilang selebrasyon ng Kapaskuhan. Sagana rin ang kanilang Christmas handa na talagang ikinatuwa nila. Pero sa kabila ng mga ngiti, nagkukubli ang kalungkutan ng marami. Sa 3,614 na populasyon ng bilangguan, higit 600 lang ang may dumalaw na pamilya ngayong Christmas season. Ang itinatag na support group ng Manila City Jail Visitors Association ang nagsisilbing parang pamilya ng ilang preso. Sa ganitong pagkakataon po kasi nagbubuklod-buklod sila para po i-celebrate yung ganitong okasyon ng Kapaskuhan. Bukod naman dyan, pinapayagan din ang idalaw kung saan makakausap via video call ng mga preso ang kanilang kaanak
na hindi makabisita sa kulungan. Para naman doon sa mga may pamilyang personal na nakakadalaw, 8 oras ang visiting hours. Pinapayagan din buong araw silang magkasama. Kaya naman ang anak ng isang preso na si Elias Laika, natuwa sa mahabang oras na nakapiling ang kanyang ama. Masaya po kasi almost 10 years before ko siya nakasama sa Pasko ulit. Kaya masaya. Kahit ako lang. Kasi marami kami magkakapatid eh. Pero kahit mas mahabang oras ng dalaw, may ilang hindi nakaabot gaya ni Lola Corazon. Hindi tuloy niya personal na naibigay ang prutas at pagkain ng hiling ng kanyang apo. Dahil Pasko naman, pinayagan na ng pamunuan ng piitan na ipadala na lang ang regalo niya sa kanyang apo. Mensahe niya sa kanyang apo. Mag-ingat kayo dyan, sana maging mabuti ang kalagayan nyo. Merry Christmas sa inyo lahat. Sa December 28, muling tatanggap ng mga dalaw ang Manila City Jail at magtatagal ito hanggang January 1. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz tonight na tayo. Buhay na buhay ang pelikulang Pilipino. Patunay dyan ang pagdagsa kanina ng mga manonood sa pagsisimula ng Metro Manila Film Festival. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Napatili, hindi dahil sa takot sa pelikulang Malyari, kundi sa kilig ang mga fans na to sa first day ng Metro Manila Film Festival dito sa Pasay. Sorpresang bumisita ang Malyari star na si Piolo Pascual. Hindi raw nila in-expect na dadating si Piolo, kaya ang babaeng ito, super merry ang Christmas. It's so hot. Grabe yung pogi niya. Hindi ko kinaya yung... si Piolo! Bukod sa surprise visit, nagbenta rin ng ticket si Piolo para sa Malyari. Thankful naman ang aktor dahil sa suporta ng kanyang fans. Bukod sa Malyari, mapapanood din si Piolo sa isa pang MMFF entry na Gomburza na pinilahan din ng mga Pinoy ang kanilang screening ngayong araw sa Mandaluyong. Handog ito ng MQuest Ventures, ng MediaQuest at ng Jescom TV. Kabilang ang visually impaired na si Joshua sa mga nanood ngayon ng Gomburza. Kahit blind po, kaya pwede pa rin manood ng movie. Yung companion mo siya yung mag-dictate, magsasabi sa iyo kung ano yung nangyayari. At speaking of Gomburza, naglabas ang pelikula ng bagong poster, alinsunod sa larawan ng 3 paring martir sa kasaysayan. Ang isa pang MQuest Ventures film na Penduko, dinadagsa na rin ng mga manonood sa mga sinihan. Ganyan din ang eksena ng mga nanonood ng When I Met You in Tokyo. Nagsimula na ring mag-ikot sa mga sinihan ang ilang bida sa isa pang MMFF horror film na Kampon. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Chikadora Pangilinan, News 5. Feel na feel naman ang happy vibes sa Christmas celebration ng mga sikat nating Lodi celebrities. Silipin natin yan sa report ni MJ Marfori. It's the most wonderful time of the year. Ang mga sikat, kanya-kanya na ring bida ng kani-kanilang masasayang Christmas happenings. Kami ang mga mami mga sexy. Yan ang mga kaanak ng ating award-winning momshi, Melay Cantiveros Francisco, sa kanyang pa-Christmas party sa kanilang lugar sa General Santos. Ang kanyang mga anak na sina Mela at Stella, very momshi Melay sa Best in Entertainment. Winner! Pinusuan naman ng netizens ang family Christmas photo na ito na isa pang award-winning actress na si Jody Santa Maria. Kompleto kasi sila, kasama ang pamilya ng kanyang ex-husband na si Panfilo Lacson Jr. Say ni Jody, nagpapasalamat siya sa Diyos sa napakagandang regalong ito ng pamilya. Dagdag pa niya, and I quote, "We are blended, not broken."
Napa-oops naman ang ilang fans dahil itong si Mega pa-cryptic sa kanyang Christmas post with a throwback photo kasama ang pamilya. Kaso nga lang, ang photo crop at putol ang ulo ng misteryang si dating Senator Kiko Pangilinan. Caption lang ni Mega, Merry Christmas mula sa kanya at sa kanyang 4 na angels. Isa pang pinupusuan ang larawan ni Can't Buy Me Love star Donnie Pangilinan in pajamas, kasama ang kanyang buong family. Cutie! Hindi rin nagpahuli ang lumalaki pang pamilya na Bossing Vic Soto kasama si Pauline Luna at anak nilang si Tally. Ganon din naman si Emoji Nation host Maha Salvador na ibinida rin ang kanyang baby bump. Bukod sa kanila, marami pang bituin ng hashtag feeling blessed this Christmas kasama ang kanilang loved ones. Hi! Ang saya, no? Sana araw-araw Pasko. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Yan muna ang showbiz for now. Meron pa akong chichika later. Susunod, daan-daang empleyado na kumain sa Christmas party sa France na food poison. Santa Claus nag-undercover para mahuli ang mga tulak ng iligal na droga. At Blackpink, Lisa at Jennie may pamaskong kanta para sa Blinks. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Sana po, gumaling na po yung anak ko po kasi may epilepsy po siya. Under MRI na po yung anak ko. Sana po maging negative lang po. Yan lang pong wish ko po. Tsaka maging malusog lang po yung pamilya ko po. Simple lang, bahay. Kasi para paano kasi ako sa Maynila eh. Kailangan ko ng bahay para sa pamilya ko. Para may malilibatan na kami. Yun lang po. Merry Christmas! Si Santa Claus hindi lang namimigay ng regalo tuwing Pasko, nanguhuli na rin ng mga nagtutulak ng illegal na droga. Minartilyo ng pulis na naka-Santa Claus outfit ang pintuan ng bahay na yan sa Peru. Pagpasok ng mga pulis, agad nilang nahuli ang isa sa mga drug suspects. Nasabat rin nila ang nakaplastic na cocaine at marijuana. Ayon sa mga pulis, sinadya nilang mag-disguise para hindi ma-alert ang mga residente. Mahirap raw kasing pasukin ang lugar kung saan talamak ang bentahan ng illegal na droga. Santa is all over the world ngayong Pasko. Sa Amerika, may surfing Santa, habang sa Spain, libo-libong Santa Claus ang tumakbo for a cause. Narito ang report. Sabay-sabay tumakbo ang libo-libong Santa Claus ngayong Pasko sa Madrid, Spain. Pati mga bata, nakitakbo rin. Isinagawa ang charity race para makalikom ng pera para sa Red Cross. Ito na raw ang may tuturing na pinakamalaking Santa team race sa buong mundo. Kung sa Spain, may running Santa. Sa Amerika, may surfing Santa. Suot ang kani-kanilang costume, nag-surfing ang daang-daang Santa Claus sa Cocoa Beach sa Florida. Present din ang mga elves ni Santa at nakisabay sa waves. Tradisyon na ito sa naturang beach sa loob ng 15 taon. Instant tourist attraction naman ang Santa Claus na ito na tila nagsa-sunbathing sa Purek Beach sa India. Ang santang yan gawa sa buhangin at 2,000 kilo ng sibuyas. 100 talampakan ang haba niyan, 20 feet ang taas habang 40 feet ang lapad. Patok na patok sa mga turista. Habang sa United Kingdom, pinalabas na ang taunang Christmas Carol concert. Star-studded sa pagdating ng mga bigating stars at singers tulad ni Beverly Knight at Adam Lambert. Ang host ng event walang iba kundi ang Princess of Wales na si Kate Middleton kasama si Prince William at kanilang mga anak. This is not just making a difference to children today. It will go on to shape a happier, healthier, fairer world in the future. And I wish you all a very Merry Christmas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Na food poison naman sa kanilang Christmas party ang 700 empleyado ng isang aircraft company sa France.
Ayon sa report, nagsuka at sumakit ang tiyan ng mga empleyado ng Airbus Atlantic matapos silang kumain sa kanilang Christmas party. Kakaibang hilo rin daw ang naramdaman ng ilan sa kanila. Kabilang sa mga hinandang pagkain ay lobsters, scallops, steak at ilang dessert. Niluto ang mga ito sa isang restaurant na pagmamayari din ng naturang kumpanya. Iniimbestiga ng mga health authorities sa France ang naging sanhi mismo ng food poisoning. Abangan, Can't Buy Me Love Stars, kumasa sa Kampana ng Simbahan Challenge. At Christmas song covers ni Liza at Jennie ng Blackpink, trending. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Heto ang isa pang chika. Speaking of Christmas, may pamaskong kanta sa mga Blink sina Blackpink members Lisa at Jennie. Una dyan, ang cover ni Lisa ng sikat na Christmas song ni Britney Spears na My Only Wish. Feel na feel ni Lisa ang Christmas spirit sa music video at sa mismong kanta. Naglabas din ng Christmas cover song si Jennie na bumuo na ng sarili niyang talent agency na OA. Kinanta ni Jennie ang hit song ni Sia na Snowman. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Merry Christmas and Happy Holidays mga kapatid! May sinasabi itong si Mia, no? Alin? Ano? Yun. Ha? Wala akong sinabi. Natakot bigla. Magbasa ka na, oh. Peace on earth and goodwill to all men. Peace on earth. Para naman sa ating pabaong papa-good night, ito talaga, oh. Libang pamasko ang ginawa ng mga seminarista mula po sa Tagaytay. Hoy, mismong sa misa sila sumayaw para makalikom ng donasyon. Akala naman talagang sayaw. Sila mga seminarista ng San Pablo Theological Formation House. Sa kantang Kampana ng Simbahan, nagpakita sila ng moves sa Simbang Gabi sa Makati. Para nila ito ng paghingi ng donasyon para sa renovation ng kanilang seminaryo. Kinaaliwan ng netizens sa mga kumakanta at sumasayaw na seminarista. Pati nga ang Can't Buy Me Love casts gumawa ng parody dyan. Kita sa TikTok video ang pagsayaw ni Nova Villa, Maris Racal at Anthony Jennings. Eh, kayang-kaya ni Johnny yan eh. Johnny. Kaya nyo. Alam ko yung gagawin mo, Johnny. So, pagtutulungan ka namin. Kaya mo yan. Dahil Pasko naman, pagbigyan naman natin na ating mga kapatid. Kaya mo viewers, yan. Kaya ni Johnny yan. Tingin mo ba katutuwa nila yung makita Of kami course, ngayon? ngayon pala kinatutuwa na nila. ng ating mga kasama dito, Bok. tingin Isa lang, Bok. Ganun ka lang, ha? Tingin mo. Ready? Okay, No. ready na. Ito na. Bok! Ito na. Wala. Sumayaw na kami sa ano. Feel na feel ang Pasko. Tama na kayo ginawa Once a year lang yun. Isa lang. Like, what? Kahit 2 seconds na. Johnny, kahit nabuti tayo ng 5 a.m. Pagbigyan mo na, talaga. pagbigyan mo na. Sige na. Ayan na. Ito, sige na, Tingnan Bok. mo, Ito si na. Johnny yung sumasayaw. Sige na. Ito na, sumayaan. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Ayaw talaga. Masaya yan kasi magbabakasyon na. Oh. Enjoy your vacation, Thank Johnny. you so much. Pasalubong. Oo naman. Na, ako ba? Ay, ikaw na. At yan po ang 45 minutos pag-imayos malaking headlines. Balita na diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbalita. Ako po si Mehan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.